Magandang araw mga kababayan, o mas tamang sabihin magandang gabi sa ilan nyo na nasa abroad ngayon, ha? Breaking ito talaga. Si Jason sa po, ang veteranong broadcaster na kilala sa matapang na opinyon, ay pinakulong ng NBI kahapon, April 30, 2026 sa Quezon City dahil sa cyber libel case na may kinalaman sa alleged fake medical records tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. At may warrant din pala sina Eric Celis pero bakit parang may palpak sa execution? Ako si Lan ng #WalkWithLan at sa episode na ito, hindi tayo magiging emo warriors o blind loyalists, intellectual, fact-based at critical tayo para sa inyo mga kabataan na gustong maintindihan ng sistema at mga OFWs na nagbabayad ng tax pero gustong malaman kung saan napupunta ang gobyerno. Manatili kayo hanggang dulo kasi may deep dive tayo sa timeline, legal loopholes at mas malaking implication sa press freedom. Ready? Let's walk with the truth. Hit like na kung curious ka mga kaibigan. Magsimula tayo sa facts. Walang emosyon muna. Noong February 2026, nag-file ng NBI ng cyber libel complaint laban kina Jason sa Jeffrey Eric Celis. Ang akusasyon, sila ang primary sources ng misinformation tungkol sa health ni Presidente Marcos. CT scan images at claims na may sakit daw ang presidente. Jason sa bilang dating TV host at vocal critic at Duterte supporter, nagpuho siya sa kanyang Meta-verified Facebook. Si Eric naman, sa YouTube channel niya, NBI sinabi na fake yan. Fast forward to April 30, 2026, isang Pasay City RTC Branch 118 ang nag-issue ng arrest warrant. Gabi na, inaresto si Sonsa sa Project 8 Quezon City. Ngayon, siya ay nasa custody sa Pasay pending inquest. Parang plot twist sa teleserye, Di pa tapos ang mahabang weekend, nasa custody na siya. Pero lawyer niya, Attorney Mark Tolentino, nagsabi na maliraw ang nakalagay sa warrant. Minimal penalty lang daw ang kaso. Around 6 months, tapos non-bailable. May tanong doon sa due process. Si Jason sa mga kaibigan at si Eric ay kilala bilang matapang na boses. Hindi sila mainstream media na minsan ay cautious. Sila yung tipo na tinatanong ang mahirap itanong. Sa isang demokrasya, kailangan ng ganitong voices para hindi maging echo chamber ng gobyerno. Jason sa mga kaibigan bilang senior citizen deserves due process at ang kanyang karapatan bilang mamamayan. Excuse me po, kape muna tayo. Kanyang abogado ay nagsabi na handa silang labanan ito legally. Si Eric naman, vlogger na nagbibigay ng alternative views, siya pa rin ang may audience na gustong marinig ang kabilang panig. Sa halip na agad na non-bailable at dramatic arrest sa gabi, bakit hindi muna i-clarify ang nature ng offense? Article 154 of the Revised Penal Code, Lawful Utterances in Relation to Cybercrime Act. Intellectual point, kapag ginagamit ang batas para sa disinformation, kailangan maging careful tayo na hindi ito maging tool para i-silence ang critics. History teaches us na ang selective application ng batas ay nagiging dangerous precedent. Huwag nating i-demonize si Presidente Bongbong Marcos. Siya ang elected leader. Pero critical tayo, kapag ang gobyerno ay mabilis mag-react sa health rumors gamit ang NBI at korte. Pero mas mabagal sa ibang issues tulad ng inflation, jobs para sa kabataan, OFW concerns, may perception ng misplaced priorities. NBI respected agency yan for serious crimes. Pero dito, parang overkill ba? Arrest sa gabi para sa content na posted months ago, witty observation natin. Parang sinasabi na fake news ang dapat i-prioritize kaysa sa real governance challenges. Hindi natin sinasabing walang kasalanan si Sonsa kung proven fake talaga ang records. Pero ang tanong, bakit ganito ang intensity? Is it protecting the public o protecting the image? Sa politika, ang transparency ang best disinfectant. Kung malakas ang presidente, bakit kailangan ng ganitong hakbang? Okay, para sa mga kabataan, sa era ng social media, kayo ang unang maapektuhan. Kung magiging normal na ang arrest warrant post, paano kaya magbubukal sa campus o online tungkol sa tuition, on climate o job market?
Para naman po sa mga OFWs. Kayo ang nagpapadala ng remittances na nagpapaikot sa ekonomiya. Gusto nyo bang may gobyernong transparent o isa na masyadong sensitive sa criticism? Cyber libel cases ay controversial worldwide. Dito sa Pilipinas, post RA 10175, maraming debates tungkol sa chilling effect sa free speech. Si Sonsa at Ka-Eric ay nagsilbi bilang case study. Hindi sila perfect, pero ang kanilang arrest ay nagpapakita ng tensyon between order at liberty. Habang iniisip nyo yan, mga kababayan, practical tip. Kung OFW kayo o student na madalas online para sa news at vlogs, invest sa magandang gadget. Ang Ugreen Power Bank ay lifesaver. Mabilis mag-charge, reliable at available sa Shopee at Lazada. Perfect kapag magbre-browse kayo ng political updates habang nasa biyahe o break time. O i-check din ang wireless earbuds para malinaw na audio kahit maingay ang paligid. Portable laptop stand para hindi masakit ang likod habang nanonood ng long-form analysis tulad nito. Noise cancelling headphones para sa focus listening, smart water bottle para sa hydration goals, at multi-port charger hub para sa lahat ng devices ninyo. Trending best finds yan ha. Affiliate link sa description. Supportahan nyo ang channel habang tumutulong sa inyong daily grind. O mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay so mga kababayan ay ano niyo po yan Ngayon, i-comment niyo po, Sonsa, kung naniniwala kayo sa due process o transparency naman kung gusto niyo ang mas bukas na gobyerno. Subscribe at like para sa marami pang ganito mga kaibigan. Sa huli, ang case ni Jay Sonsa at Ka-Eric ay hindi lang tungkol sa arrest, mga kaibigan. Hindi lang po yan tungkol sa arrest, kung ito ay tungkol sa balanse, protection laban sa fake news versus protection ng karapatan magsalita. Mag-reminder sa lahat, mag-ingat sa sources, maging critical thinkers, at laging tanungin ang power. Salamat sa ilang mga minuto nyo Next video natin, mas malalim sa cyber laws. Ingat sa biyahe, OFWs, stay informed, stay free thinking. This is Lan from the #WalkWithLan. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas.